Good evening, brilliant people. This is Trevor Pergaza and welcome to Trevor Talks. In tonight's video, pasensya na po na wala po akong gamit ngayon ng microphone kasi nalobat po siya and then nakaset na yung face ko na humarap sa camera. So kailangan ko talaga siyang ipaglaban mga my dear na matapos natin tong video na ito. Okay? So pasensya na po kung hindi ganun kaklaro yung maririnig nyo sa video ngayon. I'm not sure about the clarity of the sound. Anyway, ang focus ng ating discussion ngayon kasi ang query ng ating sender is that about recommendation or recommenders. Kasi po sa application, para po makumpleto po natin yung ating application letter sa portal, kailangan magkaroon tayo ng dalawang recommenders. Kung hindi po nagbago ha, kasi yun po talaga, kailangan magkaroon po kayo ng dalawang recommenders. Now, ang tanong, sino ang mga taong ito? Papaano po natin sila i-select? Remember mga my dear, when we talk about recommenders, malaki po ang kanilang role sa ating application letter. Okay? Kaya dapat po tama po ang ating mga napiling tao na mag-support po sa ating application. Kasi po ang communication na magaganap when we talk about recommenders and the program, I'm talking about TF at TP ha, sila po kasing dalawa yung mag-uusap. Kumbaga, once na na-submit mo na yung dalawang email address, no, doon sa program ng TFATP na TFATP, sila po mismo ang mag-send directly to your recommenders. Kasi email po yung kailangan nila. Once na naibigay mo na yan sa TFATP, automatic, yung program, magsisend po sila ng email doon sa mga recommenders mo. Tapos yung recommenders mo, sila naman po yung magbibigay ng recommendation letter and then isend back nila yan doon sa program. So kumbaga ang communication is between your recommender and the program TFATP for example. Okay? Kaya nga sabi ko, dapat po maingat tayo sa pagpili ng mga tao na pwedeng tumayo, no, bilang mga recommenders. Papaano natin to ipiliin? Okay. For example, nagtatrabaho kayo ngayon sa Department of Education. Kasi po, ang advice ko talaga, as much as possible, yung recommender natin is hindi po siya nanggaling sa mismo nating workplace currently. Kung nagtatrabaho po kayo sa Department of Education, yung school na yan, kung kahit gaano pa kaganda yung ano ninyo ha, yung kumbaga yung treatment niyo sa isa't isa, maganda po yung treatment niyo sa isa't isa, hindi pa rin po ako nag-a-advise na kumuha po kayo ng recommender dyan sa school ninyo. Kasi po, ang mantra ko kasi or parang ang context ko nito, hanggat hindi pa ganun ka nakulayan yung pangarap natin sa abroad, sana walang pwedeng makaalam. Ganun kasi ang ginawa ko eh. Kaya hindi po ako kumuha ng recommenders talaga na galing doon sa school ko. Never akong nag-tap ng aking mga heads, ng aking mga kakilala na mataas na ang katungkulan sa school. Never. So, anong ginawa ko during my time? Yung ginawa kong recommender po, isa po doon ang aking professor sa college na tumayo din po as my thesis advisor. Yes. Kasi alam ko, nakilalang kilala niya ako at alam kong ipaglalaban niya talaga yung pangarap ko. Kasi nagkaroon na kami ng communication na, Professor, ito po yung pangarap ko, ito po yung tinatahak ko ngayon, sana matulungan niyo po ako dito. And given kasi na nung naging estudyante ako, naging magaling po ako na estudyante. Kaya confident talaga ako na maganda yung sasabihin ng professor ko. Ganun siya. Tapos yung isa naman, kinuha ko is, nagkasama din kami nito sa isang, I think nung nag-aaral ako ng masters, yes, and then mayroon siyang tutorial center, parang ganon, na kung saan na-involved din ako. So yun, siya din yung tumayo bilang second recommender ko. So never akong kumuha ng recommender sa aking mismong workplace. Kaya hindi po talaga nila alam na nag-a-apply na pala ako sa abroad that time. Nalaman na lang nila nung nag-file na ako ng resignation. May tamang panahon kasi kung kailan po tayo dapat mag-file ng resignation. I-discuss ko po yan sa inyo sa mga susunod na video. Pero ngayon, focus muna tayo sa recommender. Kasi marami pong pwedeng gamitin as recommender. It doesn't mean na wala siya sa school mo,
invalid yun siya. No. Kasi kahit yung mga naging former mo na mga dean, yung mga naging former mo na mga katrabaho, tas mataas na yung katungkulan nila, especially kung yung ano talaga nila, trabaho nila ngayon is nasa linya ng leadership, for example, magandang kunin sila. Tapos may mga ranggo na sila ng mga doctor, professor na sila, parang ganun. Kasi mag-a-add yun sa, sa bigat nung letter mo, yung recommendation letter mo. Parang ganun, no? Tapos, again ha, make sure talaga na yung tao na yun is hindi ka talaga trataydo rin. Kasi may na-encounter po ako mga my dear na yung tao na kinuha niya as recommender is hindi sila masyadong close. Pero nagkatrabaho sila, nagtagpo yung kanilang landas before, pero hindi talaga sila ganun ka-close. Nagtaka yung friend ko kasi bakit hindi siya, parang ang tagal siyang na-cater ng program and then nung nagkaroon na siya ng time na ma-interview ng program, hindi maganda yung naging result. I don't know kung ano yung naging factor, pero I believe naka-add doon yung recommendation letter kasi hindi niya tiningnan yung tao na pwedeng tumayo sa kanya as recommender. Basta na lang kasi kilala ko to. Okay? Second thing na gusto kong i-emphasize, bakit close kayo dapat or kilala mo yung recommender mo? Kasi po, kailangan mo siyang i-update from time to time. Okay? Bakit kailangan mo siyang i-update? Kasi once na hindi pa po nag-send ng recommendation letter yung recommender na napili mo, hindi kasi makukumpleto yung application mo. No? Kapag kulang yung recommender, kung isa pa lang yung nag-submit, hindi pa rin kompleto yung application mo. Kaya kailangan talaga na yung pinili mong recommender, pwede mo silang makausap anytime, pwede mo silang ma-chat anytime to remind them na kailangan gumawa na sila ng recommendation letter. Parang ganun, no? Kasi kailangan din nating makomplete ang ating application letter. So kailangan talaga meron kayong active na communication sa mga napili mong recommenders. And again, ang pinaka-bottom line, dapat yung tao na yun, kilalang kilala mo talaga siya. At alam mo na susuportahan kanya sa pangarap mo. Hindi kanya babalik ta rin. Kasi delikado yun eh. Lalo na kung hindi mo nakita yung letter, tapos diniretso niya na send doon sa TFATP portal. Nakakatakot yun kasi wala kayong communication. Ang iba kasi mga recommenders, mga my dear, pinapakita mo na nila. I don't know kung naka-experience kayo nito, pero may mga naririnig akong ganitong mga ginagawa nila. Kumbaga, after ng sulat ni recommender, sometimes pinapakita niya doon sa nag-a-apply. Okay na ba ito? Kaya ka na ba itong ipaglaban? Parang ganun. Tapos sabihin mo, oh, okay na yan. Perfect na yan. Oh. Tapos i-ano niya agad sa email. I-send niya agad sa TFATP. Parang ganun. So mas maganda talaga kung yung recommender mo, close kayo. May malalim kayong pinagsamahan. At saka yung tao na yun, mabuti talaga. No, yung walang halong inggit sa katawan, walang lihim na galit sa iyo. So piliin mo talaga, dalawang tao lang naman sila. Dalawang tao lang sila sa buhay mo na ipaglalaban ka talaga at ipaglalaban din ang pangarap mo. Okay? Regarding sa meron ba siyang expiration, I'm not really sure about this one. Basta ang alam ko lang, kailangan mo talagang i-update yung recommender mo para ma-complete mo yung application mo sa portal. So, kailangan talagang gawin niya agad-agad din ito. Okay? Para magkaroon kayo ng schedule para sa inyong interview. And another thing na kailangan ninyong gawin para makarating na kayo dito sa Taiwan. So, ganun lang siya. Ang pagpili po ng recommender, kung galing sa akin, kung ako yung mag-advise sa inyo, dapat si recommender ay hindi nanggaling sa workplace mo ngayon. Para tahimik ang laban, walang nakakaalam na may ginagawa kang hakbang para sa isang magandang kinabukasan. That would be all for tonight. See you again tomorrow if I can make another video. Bye-bye!